Thank you. Can you tell us your story? You're not the usual activist, you're not organized, pero may impact yung naging protesta mo, nagdala-dala ka ng cardboard. Can you be more specific anong ginawa mo para sa mga hindi familiar sa iyong protesta? Ayun po, nung July 13, I started protesting by wearing a cardboard sign. Bale, from UP, nag-commute ako papuntang Lasal Taft. Tapos, suot-suot ko yung isang cardboard sign na may nakalagay na words na lahat tayo posibleng drug pusher. Ngayon, from Quezon City po yun hanggang sa Maynila nga. Tapos, naglakad ako, sumakay ako ng jeep, sumakay ako ng mga tren. Tapos, yung encounters ko doon is that, nung nagko-commute ako, tinitingnan ako ng, parang tinititigan ako ng mga tao. Tapos, umabot sa point na nung sumakay ako ng LRT1, pinatanggal sa akin yung cardboard sign ko ng security guard doon. Hindi ko alam kung bakit siya kailangan tanggalin or kung anong batas or rule yung nilalabag niya. Pero pinatanggal nila sa akin. Tapos, ano pa bang nangyari sa akin noon? Hinabol ako ng isang pedicab driver, mga ganon. And I kept on wearing the cardboard sign for about 2 to 3 weeks. Tomorrow, isa sa mga pinaka-mainit na issue na itatakil kahit sa lansangan or sa mga fora ay yung extrajudicial killings. When you did that, around 2,000 were reported na namatay na dahil sa war against drugs. Ngayon, around 5,800 na. What do you say to the escalation of the EJ case in our country? Nakakatakot po siya. Sobrang nakakatakot kasi patuloy natin nakikita na nawawalan ng respeto yung gobyerno natin, yung pamahalaan tungkol sa mga karapatan na dapat nagpoprotekta sa atin. Ngayon, itong 5,000 na to, extrajudicial killings lang siya, parehong under the policeman or vigilante killings. Parang ito yung mga number ng namatay dahil lang sa war on drugs. Hindi pa kasama dito yung ibang krimen, hindi pa kasama dito yung mga parang mga ibang sibilyan na pinapatay. Ngayon, itong 5,000 na namatay na to, I can bet that most of these people are innocent talaga. Kung hindi man innocent, may hirap sila. So parang ano yung masasabi natin dun? Itong mga pinapatay ng government natin na sinabi natin nung hinalal si Duterte, siya ay pro-poor. Nung nakita natin itong 5,000 na to, nakaramihan sa kanila pinapatay kasi parang wala pa naman tayong nakitang mga patay na katawan sa kalsada na may cardboard sign pero nakasuot sila ng sapatos o kaya nakasuot sila ng formal wear. Parang masasabi ba natin na pinoprotektahan ba talaga ng gobyerno yung mga taong mas dapat na tinutulungan nito? It's good that you pointed that out, yung innocence, halimbawa ng ilang mga namatay. Kasi, of course, yung ating lipunan umabot na sa point na mayroon tayong mga standards, mayroong rule of law, may human rights standards. Subalit, sa pananaw ng iba, mas mahalaga sa kanila yung masulba yung krimen, yung problema sa droga, kaysa sa konsepto ng human rights na hindi ka pwedeng makulong o mapatay nang hindi ka nakakapag-defend ng sarili mo sa korte. Ano ang masasabi mo sa ganung masasabi nating pag-shift ng pananaw ng marami kaugnay sa appreciation ng ating lipunan sa human rights? Well, according sa mga discussions ni Ma'am Nicole Curato, I'm gonna have to cite her here. Sinabi niya na ang Philippines kasi wala naman talaga tayong parang inherent na kultura ng human rights. Pero meron tayong konsepto ng human dignity, sabi niya. It can be seen in the way people say, pinatay siya na parang hayop lang. Na merong very obvious difference between how you treat an animal versus how you treat a human being. Ngayon, kahit na wala tayong konsepto talaga ng human rights o kahit nahirap tayong tanggapin yun, hindi ba natin kayang isipin na yung human dignity na yun, na dapat lahat tayong mga human beings ay mayroon, hindi ba dapat nire-respeto yun? Kasi, okay, sabihin natin problema yung crime, problema yung drugs. Pero hindi ba, kaya rin naman nagkakaroon ng krimen, mostly dahil sa kawalan nitong mga tao ng kakayahang mabuhay ng may dignidad. Kasi masabi natin yung mga gumagawa ng krimen, tsaka yung nagbebenta ng drugs, etc., yung mga nalululong, kaya lang naman nila ginagawa yun, dahil una sa lahat, nahihirapan silang mabuhay, mahirap sila. Kung mahirap sila, it means that the government is not able to give what is due to them, to let them flourish in a society na kaya nilang mabuhay ng tama, kaya nilang mabuhay ng may dignidad. Kasama sa human rights yung kakayahan nating mabuhay ng may dignidad. Kasi
yun yung pinaka-standard na, yun na yung yung bare minimum kumbaga na kaya nating ibigay sa kanila na kaya nilang mabuhay kasi may pagkain sila, may tirahan sila. And if our government cannot give that, if our society cannot give that, parang ano pa yung kaya nating i-expect sa government natin? Ngayon sa mga tao na iniisip na mas mahalaga na malutas yung krimen kaysa malutas yung problema sa human rights, sobrang privilege nila kasi hindi nila kailangang intindihin na may kailangan silang kainin, may kailangan silang bayarang rent or etc. Hindi nila kailangang intindihin yung mga ganun kasi sila, they already have that going for them, while other people na nabibiktima nga nitong extrajudicial killings ay wala. Sa tingin mo ba, mayroon ng results in terms ng pag-curb ng crime, curb ng problema ng drugs? Epektibo ba sa tingin mo yung kampanya? Dahil marami na natatakot, they are claiming that the crime rate is decreasing. Well, ayun nga, ang report din kasi ng government is that bumaba yung crime rate. But then again, we have to ask the question, kasama ba yung extrajudicial killings dito sa crime rate na to? Ano yung mga different factors na in-adjust nila para masabi na para magmukhang bumaba yung crime rate or para makonsider ang isang bagay na crime? We have all these questions that we have to ask kasi kung wala tayong kung hindi sila transparent sa pamantayan nila or sa pagsukat nila ng krimen, hindi natin ma-justify na bumaba nga ba talaga itong crime rate na to. Doon sa cardboard mo, balikan natin yung cardboard mo, minimimik niya yung nangyayari sa mga biktima ng EJ case. Ang nakasulat usually, wag tularan, ako ay Drug pusher. Yung sa'yo, ang message mo ay Lahat tayo posibleng drug pusher. can you expound on your message? Ayun, yung message kasi nagsimula siya talaga dun sa friend ko nga na nag-start ng movement, si Hope. Ang nakasulat sa kanya, English kasi, we could all be drug pushers. So parang ang dami kasi talagang nag-judge sa amin dahil dun sa grammar, dun sa semantics nung sign namin. Pero yung sa akin, lahat tayo posibleng drug pusher. Kasi inopt ko talaga na makuha or ma-encapsulate kung ano yung nangyari dito ngayon. Kasi yung ibig sabihin nung lahat tayo posibleng drug pusher, lahat tayo posibleng mabiktima nitong vigilante killings na pumapatay sa mga sinasabi nating drug pusher. Yung drug pusher kasi yun na talaga yung salitang nakaka-capture ng attention ng mga tao. Kasi pag nakita mo yung drug pusher, negative agad yung feeling mo. Ngayon pag nakita itong sign na to, I was hoping that the people would feel scared or they would question or ask themselves na parang, bakit tayo lahat posibleng maging drug pusher? Ano ba yung nangyayari sa lipunan natin ngayon para masabi nitong batang to na lahat tayo posibleng maging drug pusher? At yun na nga yung nangyayari. Merong mga taong namamatay na hindi naman talaga drug pusher, katulad ng mga estudyanteng namamatay sa Makati, sa Pangasinan, sa iba pang lugar. Merong mga simpleng, kunwari, mapatambay man lang sila o pedicab driver, binabaril o kaya hinuhuli ng pulis nang walang dahilan. So parang bakit nangyayari yung ganun na mismo mga inosenteng tao, inosente sila pero nabibiktima sila nitong war on drugs na sinasabi ng pamahalaan natin ay dapat pinoprotektahan lang yung mga mamamayan. Yung case ng iyong pagprotesta, how is it resonating with the people? Sa tingin mo pa may mga nagre-respond favorably or syempre mamaya pag-usapan natin yung negative naman na comments ng ilang mga netizens. But let's start with the impact of your campaign. Do you think you've helped raise the awareness of people in terms of their appreciation of human rights? I would like to say that I have. In what Kasi way? ang daming mga taong nagme-message sa akin o kaya lumalapit sa akin na nagpapasalamat na nakapagsalita ang mga taong katulad ko tungkol sa issue. Kasi kung hindi daw dahil sa parang sila mismo, natatakot silang magsalita. Kasi syempre, sa ganitong political climate, sino ba namang hindi? Sino ba namang hindi matatakot na parang magsalita ka lang, mababash ka agad, kung hindi ka mababash, mamamatay ka pa. So parang nagpapasalamat sila kasi merong mga taong sinasabi nila katulad ko na matapang daw na kinayang magsalita laban dito sa pagpatay na to. May mga taong nagsasabi na tama raw kami kasi sila mismo noon naniniwala sila sa war on drugs. Parang isa pa sila sa mga avid supporters, avid fanatics kumbaga, nitong pagpatay na parang, sige patayin lang yung mga drug pusher, yung mga drug addict na yan. Pero sila mismo, they had to turn against their own beliefs kasi
may pamilya silang naapektuhan, may pamilya silang namatay. So parang ang impact niya is that a lot of people express their sentiments na parang tama daw yung sinasabi namin, naniniwala sila sa ipinaglalaban namin. But then there's also the opposite side na parang kailangan ba talagang maapektuhan muna tayo personally bago mag-resonate sa atin itong pinaglalaban na to? We know that UP is a hotbed of protest actions, tsaka ng critical thinking. Yours is, in your case, what's the source of your courage? What's inspiring your bravery? Sobrang cheesy niyang pakinggan, pero kasi mahal ko talaga yung bansa ko. Para sa akin, that's where my courage comes from. Ever since I realized na may kaya akong gawin para sa bansang to, naisip ko na gagawin ko lahat ng makakaya ko para matulungan tong bansang to maging mas mabuti ng kung ano siya ngayon. Kasi hindi ko alam, parang lahat ng mga tao, pag tinanong mo sila para saan mo ginagawa yung ginagawa mo, para sa pamilya ko, para sa mga kaibigan ko, para sa sarili ko. Pero parang laging nakukulangan ng mga taong nagmamahal sa bansa natin. And I think that if no one's going to love the country and no one's going to fight for the country, then who's gonna be left doing that? And I think na dahil may capacity akong gawin yun, doon ko hinuhugot yung lakas ko, doon ko kinukuha lahat ng kaya kong gawin. Kasi if I do something for the greater good, then I know that what I'm doing is the right thing. Obviously, the supporters of President Duterte do not share your means. Of course, they would also claim that they love the country precisely. They're doing this because of their love for the country. How do you deal with those who are adversely responding to your campaign? Well, marami kasing nagsasabi na parang hindi tama yung ginagawa ko, or parang sinasabi nila na wala raw akong alam, na mag-aral na lang daw ako, ganito, ganyan. Pero parang ang masasabi ko lang is, pagka sa akin directed yan, I try to ignore those things. Kasi kung wala silang masasabing parang matalino or may substance regarding what I'm fighting for, then it's not worth the attention. Kasi kung hindi mo kayang i-refute yung logic ng sinasabi nila, talo ka agad. So parang kapag ka message of hate lang siya, hindi ko siya pinapansin kasi parang I can't work with something like that na wala naman akong mapupulot na aral. Pero if it's something na may point, I really try to understand kung ano yung punto nila, and I try to assimilate that into what I'm fighting for. Yung pinaglalaban ko kasi, kung magiging para sa kabutihan ng marami siya, it has to take into account all the perspectives that exist that I should be aware of. So parang yung mga adversely reacting against what I'm fighting for, parang iniisip ko muna kung saan sila nanggagaling at kung paano nila nasasabi yung sinasabi nila bago ako magsalita tungkol doon sa punto na sinasabi nila. Kasi alam mo, hindi kahit may hatred na lumalaganap sa social media, I understand meron ding mga fake accounts, pero may pinanggagalingan ng lahat ng ito. You know na legitimate din naman yung concerns ng marami. Many feel alienated. The system is not working for a lot of people. Maraming walang trabaho, etc. In other words, malalim yung pinanggagalingan ng galit ng maraming tao. How do you understand, how do you view yung ganong pinanggagalingan ng mga mamamayan na may pinanggagalingan na sa tingin nila, ito na yung pag-asa nila. This is giving them hope, this is change. You understand, ako sa akin, I understand where they're coming from kasi nga, sociology major ako, and that's basically kung ano yung pinag-aaralan namin. Parang tinitingnan ko na, oo, valid talaga yung sinasabi nila kasi they're exposed to a certain context na dahil doon lang sila exposed, dahil doon sila nabubuhay sa loob ng bubble na yun, kumbaga. Yun yung nakikita nila, yun yung na-experience nila. And it's hard to try and burst that bubble to make them realize that there are other things that are working against them. Kasi hindi sila exposed sa sa konteksto na pinanggagalingan mo. So what you do is you try to explain to them if they will be listening to you. You try to explain to them where you're coming from. Kasi doon naman magsisimula yun sa pag-explain na kung saan ka nanggaling, tapos kung ano yung argument mo. Parang doon mo unang malalatag yung argument na may solid foundation eh. Ngayon kapag ka nag-exchange kayo ng parang ng pareho ninyong context at arguments, parang mas magiging understanding kayo of what
each other are going through and how they are both able to say that. Which requires conversation. Online, for instance, hindi lahat ng conversation syempre ay as healthy, as Yes. civil ng ina-expect natin. Ano. How do you deal with fake accounts, yung mga trolls, for instance, na hindi talaga na makikipag-usap sa'yo ng maayos at makikinig sa gusto mong sabihin? Well, ayun nga, sinabi ko rin kanina na parang I choose to respond to the arguments na may substance talaga. Kasi yung mga trolls, talagang parang nagfi-flame lang sila. They only feed the fire, kumbaga. So parang kapag wala namang laman yung sinasabi nila, hindi ko na lang sinasagot. Kasi parang wala rin namang point pag sinagot mo yung hate nila na okay, may sinabi nga sila pero wala naman siyang laman. So, anong mapupulot mong aral doon? Anong ma-generate mo na bagong kaalaman from that? Wala naman. So, I choose to ignore those kinds of comments and accounts. And also, naka-private kasi yung account ko para ma-filter out yung mga ganong klase ng cases. So, parang mas mabuti na rin na maging safe kasi. Maraming millennials, maraming netizens ang feeling nila toxic na yung social media, Facebook in particular. Hindi mo na nga binabasa yung comments, sabi ng iba. Yes. Ano ang tips na ibibigay mo sa ibang mga millennials who would like to use the medium, social media, in empowering people, in raising awareness, pero natatakot silang mag-engage dahil nga sa hatred na possible na matanggap nila? Well, ayun, una sa lahat, you have to, kung gusto mong maging mas safe yung account mo at kung gusto mong maging mas healthy para sa'yo yung ginagamit mong social media account, you have to fix your privacy settings. Yung privacy settings, nilagay yan ng Facebook to be controlled by the user. So, kung gusto mong accessible ka by the world or accessible ka to only a few, nasa sa'yo yan. As well as, pwede mo ring i-filter yung mga information or yung mga laman ng newsfeed mo. Kung gusto mong hindi makakita ng news from a specific page, pwede mo namang gawin yon. As well as, pwede kang mag-mute din or mag-silent kumbaga sa feed mo ng friends mo na parang, kunwari, puro Duterte hate or puro Duterte support yung nilalaman. Whatever it is that you find distracting or not helpful for you, siguro mas mabuti nang i-silent mo na lang yung account ng friend mo kaysa you let that get into your feed na mas nasa-stress ka lang. If you wouldn't mind, what was the worst message that you got? Ang dami kasing message na lumabas pero ang pinaka-tumatak sa akin was not exactly a message so much as it was a comment on a Facebook thread. Galing siya sa isang Facebook group ng Duterte supporters, tapos galing nga siya sa isang middle-aged man. Tapos they posted my photo there without my consent with a really demeaning caption. Tapos ang sinabi nung lalaki was that, halika na lang dito ate, paliligayahin kita. Which obviously had a lot of innuendo within it. So sobrang hanggang ngayon tumataas pa rin yung balahibo ko kapag naalala ko yun. I understand you discussed this with your parents, with your mother. What's your conversation like? Ano ang payo niya sa'yo? You're still young, of course. Yung mom ko, nung simula kasi nung protest, talagang she would engage with the trolls, she would engage with the haters. Pero actually, ang sinasabi niya na lang is parang mag-lie low ako. Parang tumahimik daw muna ako from social media, wag muna akong gumawa ng protest ko in real life kasi it got really dangerous nga to the point na yung mga threats, mas nakakatakot na siya kaysa it's something that you can brush off. As well as, ako rin kasi yung nagbibigay ng advice sa mom ko kasi my mom can get really engaged nga with the trolls. So parang sinasabi ko sa kanya, Mommy, wag mo na lang silang pansinin, wag mo silang kausapin kasi hindi sila titigil. Wala silang uurungan na kahit anong sabihin mo. But she supports your cause. Yes, she does. She does. I understand she graduated from St. Scholastica. So Yes. meron din siyang pinanggagalingang activist. Yes. I actually came from St. Scholastica then when I was in grade school. So what do you say to those who think that school should not engage in political action? St. Scholastica has been criticized, UP, Ateneo. I think that it's stupid that people think school should be quiet on political issues. Kasi everything is political kung iisipin mo. At lalo pa na sa konteksto nito, yung schools naman, nag-e-exist sila at naapektuhan sila ng batas at lahat ng nangyayari. I mean, for God's sake, nung isang buwan lang, nagkaroon ng isang patay na katawan na dinomp sa tapat ng St. Scholastica Marikina. I mean, is that not enough
cause to speak out about something that affects the children. I mean, I think that at a very young age, dapat ina-expose na yung mga bata sa social context nila kasi lalaki sila and and when they grow up, they will be the ones who will be involved and who will be fixing the context na may sira o may something na dapat ayusin. So, dapat at a very young age pa nga lang, mamulat na sila sa nangyayari sa bansa nila o sa kontekstong kinalalagyan nila. Kasi kung hindi sila mamumulat doon, lalaki silang tanga, lalaki silang walang alam o walang direksyon o hindi marunong ayusin kung ano yung mga sinira ng mga henerasyong nakalipas na. Your action helped in sparking protest in UP, for instance. Can you again describe what happened, how it helped in galvanizing support among students? Ayun nga, parang I started on July 13. Tapos after nung protest na yun, I posted a photo with the experiences that I had that day. So parang kwento ko na yun nga, pinatigil ako sa LRT1, pinatanggal yung sign ko, pinatago sa bag. They almost confiscated my sign actually. Tapos kwento ko yung hinabol ako ng pedicab driver sa Vito Cruz. Kwento ko yung mga stairs na parang halatang nagtatanong pero hindi sila makalapit. Kwento ko yung mga lalaki na nagtatanong kung para saan yung ginagawa ko. Tapos pinost ko siya sa Facebook and I put it on public. How was the experience habang pinaprocess mo? Ano yung naramdaman mo after? At the end of the day, this is a new thing to you. Ano ang yung pinag-iisipan natin? Buong araw, na-realize ko na buong araw I was on edge. I was very anxious kasi syempre, first time kong gumawa ng ganun and it's obviously something that not a lot of people do. So parang may takot pala na hindi ko napansin na sobrang namumuro lang siya. And at the end of the day, I was just exhausted. I was tired kasi sobrang daming people interaction, sobrang daming parang mga reactions na kailangang i-process at isipin. Tapos parang naisip ko na lang na ganito pala yung feeling na may ipinaglalaban kasi people are going to try to stop you or people are going to try to support you and either way, yung pinaglalaban mo dapat solid siya pagdating sa'yo. Speaking of which, meron tayong question from our social media. Merong isang question from @Arn Lozano 02. Tanong niya, is the Filipino really worth dying for? Clearly a question na inspired by Ninoy Aquino. How do you respond to that? I think the reverse of it should be asked as well. Is the Filipino really worth living for? I think mahalagang tanungin yung parehong yun kasi if you don't think that the Filipino is worth dying for, then what are you still doing here? Bakit nandito ka pa? Bakit nagpa-participate ka pa rin sa lipunan natin ng ganito? Hindi ko siya masasagot ng direkta kasi nasa sa atin naman, nasa subjective perspectives naman natin kung worth dying for ba or worth living for ang mga Pilipino. Pero para sa akin, yes, definitely worth dying for, but I would rather live for the Filipino kasi gusto kong paglingkuran pa sila at bigyan sila ng mas magandang kinabukasan. You're very articulate. If you will be given the opportunity to face the president, what would you tell him? Ano ba? I would probably ask him, bakit? Bakit niya ginagawa lahat ng to? Para saan ba? Para sa kanya ba? O para ba sa Pilipino? O para sa iilang pinaglilingkuran niya lang? But he is consistent from the get-go. Mula nung campaign pa, clear sa kanya ito ang kanyang vision, ito ang kanyang gustong gawin para sa bansa. Dahil sabi nga niya, mahal niyang bansa. In fact, palagi niyang hinawakan yung flag at that time. Parang, okay, malinaw sa sinasabi niya, but sinasabi nga nila actions speak louder than words. So parang kung wala naman sa ginagalaw na yun, paano niya masasabing mahal niya talaga yung bansa? Kasi if you really love something, if you really love the country, say, kailangan mapakita mo, kailangan maparamdam mo sa mga tao. And I myself, okay, sige, siguro dahil lang sa against ako sa extrajudicial killings and state-sponsored killings or whatever, pero hindi ko talaga nararamdaman yon. And I'm speaking not only from my perspective, but from the perspective of those who are highly victimized by the cases or the instances or the many issues na ini-introduce ng government sa atin ngayon. As a young Filipino, what do you propose? Ano ang magandang pamamaraan para ma-achieve yung, on one hand, yung goal na maging mas orderly at saka mapayapa ang ating bansa. But at the same time, human rights are respected.
targetin yung root ng problema. Yun yung pinakamahalaga. Which is poverty and education. Para sa akin, poverty and education talaga yung ugat ng problema. Kasi may kita natin, syempre ang daming may hirap dito at may hirap sila una dahil wala silang opportunity na makapag-aral. Kasi syempre ang mahal ng pag-aaral dito at we can't say that the education we're all getting is a quality education that we should all get. So parang para sa akin, yung problema sa drugs, yung problema sa krimen, lahat yun nag-uugat sa kahirapan at saka sa pag-aaral. To netizens who don't share your views, what would you tell them? I respect the diversity and opinion. I respect the diversity and opinion. However, we should all be willing to listen, to hear out what they're saying. We should all be able to understand kung ano yung valid opinions versus kung ano yung blatant hate lang. Parang mahalaga kasi nga na makinig tayo, mahalagang makipag-usap tayo. There should be conversation and discourse rather than just simple shouting na hindi, dilawan ka, hindi, ganito, ganyan, bias. So parang pagka nagsigaw ka lang na nagsisigaw ng mga kung ano-anong comments dyan, wala kang ma-achieve eh. Pero if you try to actually understand instead of just speaking, yun nga, parang problema natin na we speak to reply and not to listen. We should all be able to listen and then we should think about what we should reply kasi doon talaga manggagaling kung ano yung substance ng mga discourse na dapat nating pinag-uusapan sa kasalukuyan. You're a student of sociology, alam mo Yes. yung dynamics ng ating lipunan, you're studying that. But seemingly, some people have reduced the division in our society between the yellow and the camp of Duterte. What do you say to this dichotomy na pinapakalat? Obviously, it's a false dichotomy. Kasi hindi naman limitado sa dadalawang kulay lang kung ano yung nangyayari sa lipunan natin. Alam mo yung parang mas madali kasi siyang tingnan na dadalawa lang. Kasi mas madali siyang panghawakan, kumbaga, dalawa yung kamay mo, kaya mong hawakan yung isa dito, yung isa sa kabila. But then again, we should remember na iba-iba talaga yung mga opinion, iba-iba yung mga pinanggagalingan. At higit sa lahat, yung pinanggagalingan ng lahat is pagiging Pilipino at hindi yung mga kulay nila. Kasi diba dapat loyal tayo, hindi sa kung anong partido tayo nanggagaling, o hindi sa kung anong opinion lang yung gusto natin, kung hindi doon sa pinakamakabubuti talaga. Itong mga no offense intended. Istorya na lang ito. Istorya lang man ito. Yung mga demonstration, human rights. Yan mo lang mga yelo, gusto nila ako tanggalin. Pwede, sige. Paningkamot mo. Pero itong left, ang mga left hindi yan they will never allow na maalis ako pagka-presidente. It's only during my time that they agreed to talk. Why? Alam na ninyo kung bakit. I am the first left president of this country. Pero hindi ako membro ng Communist Party of the Philippines. But I grew up dito sa Mindanao. Nag-migrate lang yung tatay ko, married Mindanao lady. Hirap ang buhay namin. Talagang hirap. Kaya I'm a socialist by my political dimension. Di mo ako magpasalisali na I choose my crowd because parang ito hindi bagay sa akin. Ito lang ang bagay sa akin. You know this traveling. Sabi that I'm traveling. I hate to travel. Totoo lang. Nagpuputang. Nagayaw-yaw ako. Kaya lang itong foreign affairs, we are hosting the ASEAN Summit next year. I have to go around to the member states to ask for their stand on this matter dito sa trade. Mabutit na lang, hindi tuloy yung tarantaduhan ng Amerika. Yung Pan-Pacific. Kung pumasayan, we will not qualify. And then you have to sell your medicine. Wala na generic, branded lahat. Member ko ng Trans-Pacific Partnership. So, that was yung nagkagulo. So,
They have forgotten it. I don't know what happened along the way. Kaya kukuha yan sila. Ano ba ang ano natin? Because ako ang mag-prepare ng agenda. So, kailangan ko i-one-on-one sila. Ano bang gusto mo? Para pagdating doon, smooth na. Nandoon na yung gusto nila at ano yung pag-usapan. Baka sabihin ninyo, nag-i-enjoy ako dyan. Tanongin mo lang lahat sila. Nag-ayaw. Sabi ko na, mabuti pa, mahulog na itong yawang airplano. Ano to? No, talaga, totoo. Sabi ko yan sila. Nandiyan si Defense Secretary. Sabi ko, sige, yoyo, may binibiro ako na babae. Sabi ko, ano? Takot ka, no? Buti pa, mahulog na itong puta. Kakapagod, totoo lang. At saka, I hate to travel. Ayaw ko man magpunta-punta ng mga lugar. Diyan lang, I'm contented with the bahay ko, yung after dark dyan. Hindi naman ako makainom. Tapos mag-intriga, sabi ko, may sakit ako na, headline kaagad, Duterte will die. Gago. Hoy, istorya lang yan. Maniwala ka pala. Kaya ko nilalaro yung mga buang. Tingnan mo kung ano sabihin ko. Kunin ka agad nila. Totoo yan. Kung ito sabihin ko na ano ako, ganon. Pati mga babae ko, binabastos yung buhay ko nitong may isang kolumnista dyan na may programa niya. Ang muka, kala mo, mas maganda pa yung husband niya kaysa kanya. Totoo lang. Alam mo, mag-asawa sila. Itong babae, surot something about the kuno. Makaharap mo yan. Pagkapangit sa yawa. Kaya kung lagyan mo ng wig siguro doon pa ako magtingin sa asawa niya. Maging bayot na ako kasi so that's anyway. Wag yan hindi ito yan. Nobody can stop me because ang tingin ko kung hindi ako na presidente at yung si patay kayo lahat. Pagpunta ba siya kasi mapatay? Ang police aid niya nandoon sa listahan. Yung tinanggal ko na kung Sus Maria Joseph, butit na lang naisipan ninyo sa bagay, kapitbahay man tayo. So yun lang po, I'm really appalled by the indifference. You know, when you do that, America and the other countries, 400 million, and you try to pin me down doon sa namatay na 5,000, 6,000. Walang operation si Bato right at the start. But if you take 2 steps backward, weeks before I became president, pataya na. So what does that tell you? Naglilinis yan sila noon. Yung unang birada, yung akin, about a third of the killings, talagang encounter yan. Kayo dito sa Jensan, medyo marami man. Marami kayo nakita. It is always a paranoia thing. You get addicted, there's a certain amount of chemicals in your brain, paranoia sets in. Asawa, bugbugin kasi nangangaliwa, buti nga. Tapos, ito, kalaban niya, yan, suspitsyoso. Kaya nagdadala ng baril. I've been mayor for 23 years of Davao City. Pumunta ko, maikot ako buong Pilipinas. Pinuntahan ko yung mga crime-prone areas. Dito sa Metro Manila lang. Pag pumupunta ako doon sa crime-prone areas, nagtatanong ako, kumusta na po kayo? Ang tanong sa akin, yung ordinaryong tao, nandun sa kalsada, Sir, salamat po sa ginagawa ninyo. Bumaligtad na po ang panahon ngayon. Ano po ibig sabihin nun?
Bumaligtad, ha? Bumaligtad ang panahon. Ano pong sasabi nyo? Ibig sabihin, noon sir, before naging presidente si Duterte, takot kaming lumabas sa kalsada dahil maraming puser, maraming adik, maraming snatcher dyan. Pwede kami masaktan anytime. Pero ngayon sir, baligtad nangyari. Andito kami sa labas ng kalsada, hindi kami takot, pero yung mga kriminal ang nandun sa loob ng bahay, takot lumabas. Sa loob ng bahay yung mga kriminal, ayaw lumabas. Mhm. Kanina lang, sir, nag-uusap kami, nag-live kami sa Facebook bago yung town hall. Yan ang sinasabi ng ibang mga miyembro ng ating live audience that they feel safer. But here, at this point, let's take a question from our senior correspondent, Ina Andolong. Good afternoon, General. Sir, marami na pong namatay throughout the campaign against illegal drugs. Some of them or many of them are or were parents. How do you explain the killings to the children of the slain drug suspects? Yung mga unsolved cases, wala ko ibang masabi sa kanila. Hindi ko po pwede i-justify. Dahil patay yan eh. Namatay talaga yan. Masakit sa kanila yan. Hindi ko pwede i-justify. Ako lang, ang masasabi ko lang is, your police is doing everything to solve this case. Hindi po namin pinapabayaan yan. Hindi ko po gusto yan. Ayaw ko po mamatay yung isang taong mahirap na walang kalaban-laban, pinatay. Ayaw ko yan. Kung makita ko yung pumatay niyan, papatayin ko rin yung pumatay niyan. Ayaw ko po mangyari yan. Ayaw ko. Kaya, anyway, I just appeal to their senses. Kami po ay gustong-gusto masolve yung kaso na yan. Ayaw namin na mangyari yan. Because we are working, that's why nagkakaroon tayo ng war on drugs, because we want to give you a peaceful community. We want you to live comfortably. Ayaw namin na merong nabubuhay kayo sa takot. Kaya namin ginawa ito. Para sa inyo ito. Hindi ito para sa amin. Tapos ngayon, kayo ang nagdurusa dahil nga namatay yung mahal nyo sa buhay. So how can I explain that? Yun na lang sabihin ko na explanation. Ginagawa namin lahat. Kaya namin gawin. General De La Rosa, meron po kaming ginawang project dito sa CNN Philippines sa aming mga social media pages. Humingi kami ng we asked our viewers, yung mga netizens, to describe President Duterte's first 100 days in office in one word. And I wanted to read them out to you and get a reaction from you. Okay? So, one particular one word from Facebook, Terry Elazeki Seno. Terry Elazeki Seno says, unprecedented. I'm sure they are referring to the war on drugs dahil yung sa dami na nagsusurrender. For Jeff Sullivan, disaster. May reaction po kayo? Unprecedented. Unprecedented? Unprecedented success or unprecedented number of deaths. Ano bang ibig sabihin niya doon? Kasi one word eh. One word nga eh. One so, word. Oo. depende yan sa perspective. From my perspective, kung ako ang Unprecedented mag-comment, success. unprecedented success. Okay. Yung pangalawa naman, disaster, sabi ni Jeff Sullivan. Yan, subjective rin yan. Disaster. Kung from my perspective, sabi ko, disaster to the drug lords. Nasira yung kanilang negosyo. Di ba? Okay. Wala, nasira yung negosyo nila ngayon. Wala. Okay. O ito sir, paano naman to? Julius Banalo, roller coaster. Yeah, that's true. Roller coaster. Sometimes maganda yung dating sa taong bayan. Minsan bababa naman dahil nagagalit yung taong bayan dahil may namatay na hindi dapat mamatay. Ngayon, napatay yung mga malalaking drug lord. Tapos bababa na naman dahil meron namang namatay na hindi dapat mamatay. So, ganun lang. Okay. JD Ong, outstanding. On Twitter, Arnold Cesar Romero says, bloody. Bloody. Vlogging. Ano ibig sabihin nun? Bloody, madugo. Bloody. Bloody. Akala ko vlogging. Bloody, Bingin ako bloody. bingin. Sorry. Bloody. Nasa ko na lang boses ko. Madugo. Okay, and from Instagram, Bacolod non-00, I hope I read your name correctly, sincere. Sincere naman daw, sir. Okay? Totoo yan. Ako, agree talaga ako ron. Hindi na nga ako natutulog sa sinceridad ko sa trabaho ko Talagang sincere talaga. Okay. Nobody can question that. Nobody.
Okay, sir. Pero at this point, nobody can question kapag when we ask for a break because we need to go on a short break. This is CNN Philippines Town Hall, the first 100 days in office of President Duterte. Our guest, PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. We'll be right back. This is CNN Philippines Town Hall. Welcome back. We're coming to you from the AFP Theater in Camp Aguinaldo, and we are live on Facebook. Our guest, PNP Chief Director General Bato de la Rosa. Let's take a question from our digital audience. Sir, ang dami kasi nagpapadala ng mga tanong sa Twitter at Facebook. Hope Floats 8 wants to know if you have read reports from Colombia's former president and others saying their war on drugs failed, and your thoughts on this. Kagagaling niyo po sa Colombia. Actually, tinanong ko, hindi ko nakausap yung presidente ng Colombia, pero tinanong ko yung previous chief of police, yung parang chief PNP nila ng Colombia, talagang hinanapan ko ng panahon na makausap ko siya. Dahil nga dyan sa comment ng kanilang presidente na, they're losing their war on drugs. Ganun ba yung pagkasabi? Yun daw sabi. Okay. Sabi niya, losing in the sense that dumarami yung addict sa kanila ngayon. Dumarami. Winning in the sense, they won. Yung pinaka-matindi na pinaka-fearless na mga Medellin cartel at saka yung Cali cartel, nabasag nila, nagiba nila. So wala na, nagko-control ngayon sa drug trafficking ng Colombia to other parts of the world, ay itong mga small, mga organized crime groups, maliliit na lang. Nagiba nila. Somehow they have addressed the production. Siguro, lagay natin mga 60%, mayroong 40% na naiwan sa production. Sa trafficking, napakalaki. Siguro, mga 90%. Na-address ng trafficking dahil dyan sa yung mga cartel, nagiba nila. Distribution, problema nila doon dahil ito nga, na-address ang trafficking, hindi na makalabas yung cocaine or yung, pati yung sa production, hindi na sila gaano nagpo-produce ng cocaine dahil mahal ang production ng cocaine. Ang ginagawa nila, yung coca paste na lang, yung derivative ba yan? O, basta yung before magiging cocaine, coca paste yan siya. Yung process niyan. Mas mura ang cost of production noon. Ang ginagawa nila doon, yung coca paste na yan, dinidistribute nila, hindi na sa labas, sa loob na lang from within. Within na lang sila distribute at yung addiction, nandoon na sa kanila. Dahil dito sa loob ang distribution, hindi na makalabas eh. Hindi na makatraffic, naghirap sila sa trafficking, kaya sa loob na lang nila distribute yung kanilang drugs. So, yun ang masasabi natin na failure sa kanila dahil dumami yung addict nila. Pero, siguro kung from the point of view ng Amerika, baka sabihin ng Amerika somehow, successful sila dahil kumunti yung supply ng cocaine papuntang Amerika or Europe or Australia. Bumaba ang supply dahil nga na-address yung trafficking portion.
Okay. We'll talk more about that in a little bit, sir. But first, I wanted to ask, the President had asked for a 6-month extension. Sabi niya, medyo kulang pa ata yung 3 to 6 months on this war on drugs. What are your targets now? Yun nga, I go by the wishes of the President. Sabi niya, i-adjust natin. So, At kailangan i-adjust. kailangan talaga. At masaya ako. At medyo lumuwag yung aking, isipin mo, palapit na yung Yung deadline eh. deadline. That's January 1 of next year. Yan yung 6 months. So, masyado akong pressed for time. Dagdagan niya another 6 months. So, 1 year. Yeah. Total of 1 year. So, maganda para sa amin yan. Kanina po, sir, sabi niyo merong demand, syempre yung demand and supply, that's what you're trying to address both. No? How are you going after yung mga big-time drug lords na sinasabi po ninyo that supply the country from mainland China, from Taiwan, from Hong Kong? Can we actually really go after them? Very briefly lang po, sir. May efforts tayo dyan. China government promised to have intelligence exchange with us. Tulungan doon nila tayo. So, I hope, hopeful ako na That will be magkakaroon tayo ng ganon. fruitful. Okay. Yeah. Pero, without them, we can address this problem. Okay. Gagawin natin. All right. This is, of course, a town hall, so we want to involve our live audience here also. We're going to go first to Shelo Versosa of UP Diliman School of Economics. Good afternoon po, sir. I would just like to ask you, what exactly do you plan to achieve given na nag-extend po si President Duterte? And I would also like to ask exactly how do you measure your success dun sa war natin against drugs? Yun lang po. Yung aming aim, yung aming goal, napakataas. Gusto namin at the end of 1 year, kasi plus 6 months, di ba? At the end of 1 year, buong Pilipinas, lahat ng barangays is, maklasify natin as drug-free. Meaning, wala nang addict sa mga barangay. Lahat ng barangay, buong Pilipinas, drug-free. Next question is how we measure the success. Sa demand side, ang aming measure of success dyan is yung 1.8 million na sinasabi ng Dangerous Drug Board na active users. Yun yung i-address namin dapat. Kung aabot na yung aming surrenderers ng 1.8, din ibig sabihin, 100%. Sa ngayon, nandiyan pa tayo sa 732 o 36. Nandiyan pa tayo. So, way to go pa. Malayo pa yung ating habulin. Let's take another question from another member of our live audience, Pastor Lito. Good day po, sir. Ang tatanong ko lang po, meron po ba kayong plano or meron po ba kayong rehabilitation program para doon sa mga drug offenders at sa mga drug pushers or yung mga taong nahuli nyo na po? Kasi nakakaawa naman po sila kung hinuhuli lamang nyo pero wala po kayong plano. Kasi nga po, naniniwala po ako na they are lost souls. So, they are created in the image and likeness of God. Sabi nga niya, mahal niya yung makasalanan pero kinamumuhian niya yung kasalanan. So, ang question ko po, paano po natin sila matutulungan na after na mahuli nyo sila, makabalik muli sila doon sa dati nilang buhay? Kasi po ako, before biktima rin po ako ng droga. So, 34 years ago, nakalaya po ako because I have personal encounter with Jesus Christ. So, ang tanong ko lamang po, paano po natin sila matutulungan? Kasi ang dami po yung nahuhuli. At hindi lamang po natatapos, tuloy-tuloy pa rin po. So, paano na po ang gagawin natin sa kanila? Sa national level, Pastor, no, yung DOH, binigyan ng instruction ng Presidente na talagang gagawa tayo ng mga rehab centers, at least one rehab center at every region, malaki. Pero matagal pa yan. Andyan na yung mga surrenderers Andyan na. Ito gagawin pa. So ang nangyari ngayon, maganda na lang, depende sa local government units. Maraming local government units na may initiative na ginagawa nila. Gumawa lang sila ng localized rehabilitation program. Sila na mismo nagkikater sa rehabilitation requirements nitong mga surrenderers.
Yan po ang ginagawa. Pinapasa natin sa LGUs. At totoo yung pastor yung sinasabi mo. May study kami na yung rehabilitation na ginawa or tinutukan ng religious sector, yan po ang pinaka mataas ang success rate. Totoo talaga yan. Maganda yung matutukan ng church yung rehabilitation. Let's take a question from our senior correspondent, Ruth Cabal. Good afternoon, sir. Sir, we've seen explosive and somewhat shocking testimonies dun sa House hearings about New Bilibid Prison being allegedly the center of the drug trade. And I was just there, I did a series of stories. Nakausap ko yung mga bumibisita dun sa mga preso. Apektado sila nung kampanya laban sa droga kasi mahigpit yung inspections, nilimitahan yung oras ng pagbisita nila. Marami naman daw mga inmates na hindi involved dito. So, ang tanong nila, pinapatanong nila, when will this stop, the problem on drugs inside Bilibid, aside from SAF and yung additional cellphone jammers, what do you plan to stop this inside, yung drug trade inside the Bilibid, sir? Sa ngayon, maka-assure ako sa inyo na pagpasok ng kontraband, mahirapan na sila magpasok dahil napaka-stricto yung ating SAP doon. Pero when you ask me about yung mga previously na napasok na ng mga kontraband sa loob, kung natanggal na ba lahat, hindi ko makasiguro. Mukhang maraming naiwan pa dyan dahil magaling sila magtago eh. Magaling sila magtago. Tinatanong mo kung when this will stop, I don't know. Hindi ko alam kung kailan ito matapos. Siguro, kung... Will you intensify yung Oplan Galugad, sir? Yung mga ganon? Yung Oplan Galugad or talagang hahalugugin ba yung turn it upside down? Ongoing yan. Palagi yan. Palagi yan. So they expect na istriktuhan talaga yan yung pagpasok nila. Pati babae nga ginagamit nila eh. Yung iba, yung drugs, nilalagay sa, anong tawag nun? Yung pangit pakinggan yung panty liners. Yung anong tawag nun? Doon nilalagay yung shabu sa panty liners. So, kahit ano na lang ginagawa ng diskarte para makapasok ng kontrabando doon. All right. Director General De La Rosa is our guest today. CNN Philippines Town Hall. We'll be right back. Stay with us. Welcome back to Town Hall, CNN Philippines Town Hall. The first 100 days you're watching us right now, and we are live on Facebook. Still with us, of course, is PNP Chief, Director General Bato de la Rosa. And like I said, we are live on Facebook, so we're waiting for all your comments and your questions. General de la Rosa, we have checkpoints and Oplan Tokhang. How have these contributed to your campaign against drugs, illegal drugs? Napakalaki ang contribution yan. Without Tokhang, we don't have surrenderers. Kaya sila nag-surrender because of Oplan Tokhang. Pero kahit hindi pa sila tinotokhang, nag-surrender. Hindi pa. Alam nila na papasok pa lang tayo at nililidaw na natin yung mga programa natin na i-implement, nagsusurrendera na sila. So meaning, maganda yung ating programa. Okay. Is there still a state of lawlessness in this country or should that be lifted already? Ano po ba yung status? Officially, still, it's still on. Dahil hindi pa man nilift na yung presidente yung, hindi pa man dineclare na wala na, normal na. Should that be lifted or hindi muna, wag muna? Kailangan pa ba yun? Siguro a little more.
A little more. Siguro mga Okay. 1 week, 2 weeks. Okay. President Duterte has been brandishing this third narco list, which he says has 6,000 barangay captains and 11 generals, among others. So he named already 5 generals. So sino po yung 6 pa? Hindi ko pa nakita. Hindi mo. Pero Pinapakita- kilala pinap- nyo. Pinapakita, Kilala nyo. kilala ko kung general, kilala ko talaga. Hindi, kilala nyo mga general, pero kilala nyo yung 6 na yon. Yung 6. Kilala nyo, di ba, Meron sir? akong mga alam. Meron akong alam doon. Pero hindi ko pa talaga kita yung list. Dahil pinakita niya sa akin, ganyan kakapal. Oh. Discouraging basahin. Dami naman yan. Sabi ko, Ayaw nyo nang Sunod na. basahin. Ang dami. Dami. Ang dami. Okay, okay. Okay, some comments from our digital audience. We need to check, of course, what netizens are saying. Here are the answers, sir, again, to yung question po namin to please describe yung first 100 days of President Duterte in office in one word. So from Facebook, Girlie Ibarra says, determined. Ate Tsioko Pascual says, phenomenal. Jeffrey Delatado says, brave. Santos Santiago says, shameful. On Twitter, Bianca Martinez thinks it's eventful. RB says, colorful. And from Instagram, for Zephy, it is unforgiving. Reactions, sir? Unforgiving. Oh. Parang, marami naman reactions sa iba-iba. Kung ako ang masunod, I will never forgive these drug lords. Sa dami nilang sinirang buhay sa Pilipinas, di ba? Ang dami nilang sinirang buhay ng Pilipino. Si Lord na lang mag-forgive sa kanila. But not that si PNP. O sige, tanungin po Yeah. din natin kay Pastor, ano? Okay. Ay, Pastor. Okay, 47 plus million, that's a little than less than half the country's population. That's the population that is on the internet. So we're going to take a question from one of them for our what we call the digital audience. Lou Rothko is asking, sir, do you dismiss all the benefits of marijuana, medical, social, and economic, just because it is considered an illegal drug? Well, ako, I am a law enforcer. So, I stand by what the law says. Sinabi ng batas, marijuana is illegal. So, that's it. Illegal yan as far as I am concerned. Pero marami nagkiklaim din yung medicinal aspects, yung marami nagsasabi, pero police pa rin ako kahit papaano. Hintayin ko lang yung Congress kung i-declare ng Congress na hindi na yan i-decriminalize ng Congress yung using of marijuana, then we will follow. Basta't sumunod lang tayo sa batas. Let's take a question for our correspondent, George Cahiles. Hi sir, good afternoon. Sir, sinamahan namin kayo sa pag-iikot nyo sa iba't ibang parte ng bansa at nakausap natin yung ilang mga commanders ninyo. At common na issue na nababanggit is yung napakaliit na budget para sa war on drugs. So sir, can you tell us what happened dito sa request yung 1 billion pesos na budget para sa war on drugs ng PNP para sa taon na ito? At ano yung impact nito sir na napakaliit na budget ng PNP para sa war on drugs? Ang impact is yung success rate dapat mas mataas kung may malaking pondo. But sanay naman kami dyan. Noon pa, walang pera ang PNP. Sanay na kami magtrabaho at a meager budget. So, what we lack in funds, we compensate it with dito, puso. Isa puso mo yung trabaho mo. You will not need money pag nandito sa puso mo yung trabaho. Kaya, we still need money, but you can overcome